So, hindi ito palakihan. Yes. Pasinupan yan. Pasinupan. Oo, pasinupan yan. Di ba? Laki nga ng farm, wala ka namang kita. Eh, di ba balik ako dun sa back to basics tayo. Mas gusto ko yung meron akong 10 baka lang, pero kumikita. Di ba? Oo. Ayan. So, eye-opener ba to, Sir Paul? Sa mga audience natin. Sana, no? Sana. Kasi, gaya nga ng sabi ko sa'yo, sir, may mga ilan na nagtuturo about cattle feeding, but probably not as intensive as this. May kasamang numero. Oo. Probably, diba? Kung may nagtuturo man, cattle feeding for the purposes of feeding nutrition. Yes. But not yung business side na yes. igaganon mo talaga. Yeah. Yung figure. Para makita kung kikita ko o hindi. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kasama pa rin natin si Sir Paul Alpresa at andito pa rin tayo sa Abra River Ranch. At napaka-importante yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung basic computation, sir. Yes. Para sa feeding. Cattle feeding to. Sa cattle feeding. On a backyard setup. On a backyard setup. Ayan. Yes. Dito nila makikita kung kikita ba ang bakahan. Tama. Either maliit, backyard, or pwede mong i-times mo lang naman yon. Yes, scale up mo lang naman. I-scale up mo lang yon para naman sa mga gusto ng mas malaking setup. Oh. Okay, sir. Of course, itong computation na to may mga variables dito, di ba? Pero may mga ginawa ko na assumptions, no? Okay. Na I think medyo safe naman, no? Katulad itong corn silage na to. Corn silage na yan. We're going to feed one head. Remember, one head ng cattle lang ang pinag-uusapan natin dito. Okay. So, ang budget natin for one head cattle na about 330 kilograms. Ang timbang. Ito yung laki niya. Yes. 330 is about kilos. 20 kilograms ang ipapakain natin sa kanya daily on an average, no? So, ang cost ng 3 pesos per kilogram sa atin sa corn silage yan. Cost yan. Cost ng corn silage yan. So, nasa... Ano ito, Sir Paul? Yung cost na to, assuming na ikaw ang gumawa ng sarili mo? Ang assumption dito, ikaw gagawa nito. Say, meron kang 1 hectare ng land o even less. So, yung 3 piso na yan, matibay yan. Okay. Kasi ang silage kayo, nasa 5 pesos mahigit ang... Pagbibili mo. So, yan. Pag own production mo yan, matibay yan, 3 pesos na yan. Safe yan. Naniniwala ko, very safe yan. So, pagdating dito, itong CCO na to is cattle concentrate. So, ano ba yung mga ingredients ng cattle concentrate natin? So, we have copra meal, rice bran, and cattle premix. Itong buong mixture na to, pag minix namin yan, 1,000 kilos yan, o 1 ton. So, 479 kilograms na copra meal, 479 kilograms na rice bran. Ang presyo nila, variable din yan, naglalaro din yan. So, ang assumption ko dito is about 16 kilograms. 16 per kilo, sorry. Okay. 16 per kilo, rice bran, 16 per kilo rin. Okay? Kasi dito mahal sa amin... Mahal ng rice bran, 16 ha? Mahal. Actually, mas tumataas pa yan minsan, sir, sa ibang lugar. So, almost same. Okay. 7,664, 7,664. Tapos, ang cattle premix namin, ito yung trade secret natin to. Itong cattle premix na to, sariling gawa namin yan. 1,700 ang cost ng isang bag. So, ang total niya, 17,000 pag kinompute mo yan. 17,028 ang cost ng 1 ton mix yun, 1,000 kilos. Di ba? Okay. So, i-divide mo sa 1,000, 17 pesos per kilo ang cost niya. Okay? So, okay na. Nagawa na natin yung cattle concentrate natin. So, hindi tayo kailangan bumili. Nag-mix tayo ng sarili, di ba? Dahil pag bumili ka, sir, usually nasa mga 24 to 27 pesos. Malaki kagad ang impact nun sa bottom line natin. Sir, i-clarification ko lang. Itong figure na to, kasama na yung silage? Hindi pa kasama ang silage dyan. Ito pa lang.
Doon sa kabila, maisasama natin ang Okay. silage. Okay? So, this is the cost of the cattle concentrate. Okay. Yan, 17 per kilo lumalabas siya. Okay? O, tapos, say, ready na tayo. Na-prepare na natin yung raw mats natin. Meron na tayong corn silage, meron na tayong cattle concentrate. Okay? Naka-park na yan, nandun na yan sa bakahan natin. Ha? Naka-imbak na, kumbaga. So, dahil naka-imbak na, bibili na tayo ngayon ng baka na pang-fattening. So, this is an ideal weight is 300 up. So, ang assumption ko is about 330 kilos, which is about 2 years old and up, times 160 pesos na acquisition cost. Thereabouts, nandyan naglalaro ngayon sa industry, sir. So, yun yung ginamit ko. Na mga payat na baka yan, ha? Hindi pa yan mataba. Remember, payat na baka yan. So, 52,800. Wow. Say, binili natin sa Padre Garcia yan. Isang payat na baka na 330 kilos. 52,000. 52,800 ang kapital natin dyan. I-close upan mo lang before tayo mag... Acquisition cost ng baka. Isang baka. Isang baka lang yan. 52,800. Okay? Okay. O ngayon, kukwentahin na natin ngayon yung kakainin ni baka sa loob ng fattening period na 100 100 days. Ang target natin is only 100 days. So, kailangan niya ng corn silage na... Kasi nandun tayo sa fattening. Sa ang fattening business tayo. model natin. Fattening ang business model natin. Okay. So, kailangan natin ng corn silage sa 20 kilograms per day. Per day. Yan. Times 100 days equals 2,000 kilograms ang makukonsumo ng baka. 2 Okay. tons in 100 days. Okay? Times 3 per pesos kilo. Per Okay? kilo. So, 6,000 pesos Okay. ang kukonsumuhin na corn silage ng isang baka in 100 days. Na sarili mong silage. Yes, na sarili mong silage. Sarili mong silage. Okay? Ulit ha. Silage, 20 kilograms daily. Daily. Times 100 days mo Alagahan. fattening. Yes. Equals 2,000 kilos. Yes. Dahil ikaw gumawa ng sarili mong silage, 3 pesos lang. Kaya 6,000 pesos. 6,000 pesos ang gastos mo sa silage. Alright. Yes. Okay? Ngayon, meron ka Ito ng na. silage, yung cattle concentrate Cattle naman. concentrate. Diba? Again, 100 days times 4 kilograms naman daily ang bibigay natin sa kanya. Okay. Times 17 pesos per kilo. Doon sa cattle concentrate mo. Balik tayo dito. Diba? 17 per kilo. So, 6,800 ang magagastos sa kanya na concentrate sa loob ng 100 days. 100 days. Okay? Ngayon, i-add mo ngayon si corn silage tsaka si CCO. CCO. Yung cattle concentrate mo. 12,800. Yan na ang nagastos mo Pakain. na pakain sa baka. Wow. Okay? Pag hindi... Sa isang baka yan, Sa isang baka yan. Oh, sa isang baka yan. Ginastosan mo si baka ng 12,800. So, you also have to compute for the average daily gain. ADG. We call that ADG. Importante So, to. Importante This po is ito. very important. Oh. Magre-rely naman yung ADG mo, depende doon sa nutrition na binibigay mo sa baka. Kapag Okay. hindi nutritious ang binibigay mo sa baka, huwag ka mag-expect na magigain ng maganda rin yung baka mo. Di ba? Okay. Siyempre. So, with the current ration that we're using, kaya namin mag-average ng 1.2 to 1.5. Di ba? So, 1.2 na lang ang inassume ko. Ito ang tinataba niya every day. Yan, 1.2 ang tinataba niya everyday ng baka sa loob ng 100 days. 100 days. So, times 100 days, 1.2 average daily gain, times 100 days, 120 kilograms ang gain weight niya sa duration ng fattening period na 100 days. Wow. Okay? 120 kilograms. Okay? So, we have to compute for the finished weight already. Ito na. Okay? Ito yung So, original. Yung 330 binili mo kilograms nung binili mo siya sa 100 days let's say before. Padre Garcia, 330 kilograms. After 100 days, nag-gain ka ng 120 kilograms. Yes. So, Kaya naging- 450 kilograms. So, naging 450 kilograms. At dahil hindi na payat ang baka mo, mataba na siya, mas mataas na siya bibilin ng customer mo. Pwede mo na siya ibenta at 180. Kanina 160. 160 dahil mga Nung payat yan. Payat siya. Mm, Ngayon 180 na. 180 na. Okay? So, 81,450 kilograms times Times 180 180 na farm gate price
So, 81,000. Okay? Ililes mo ngayon yung kinain niya. Okay. Yung ginastos mo sa kanya. 12,800 ang feed cost mo. Okay? May 68 ka pa. So, may 68 ka pa. 200. Di ba? Ngayon, ibabawas mo yung acquisition cost mo kay Baka na 52,800. Okay? May natira kang Net income na 15,400. net income na 15,400 sa isang baka sa loob ng 100 days. 15,400. Wow. What if you have 10 heads ng cattle? Oo. I-multiply mo yan By 10. times 10 heads. Or average lang naman to eh, di ba? Oo. So, 154,000 times 10. Meron kang 154,000 154,000 in net income in 100 net days. income in 100 days. So, basically, sir, yan yung ginagawa ko sa Adelaide River. Ganyan ako mismo mag-compute din. Doon. Nakita mo na yung kita ko. Ilan daw? Ilan, sir? Ilan? 1,000? Hindi naman. Hindi, konti lang. Noong kalakasan namin, kami ni Ardel doon, sa mga, nag-maintain kami yung mga 100 heads. Pero direct yung computation na ikaw gagawa lahat, di ba? Oo. Yes. Pag binili mo, wala kang kikitain. Hindi, pero yun yung wala kang tao pa niyan. Wala ka. Hindi. Sa backyard setup to eh. So, Backyard to. backyard setup yan. Kaya naman niya yung owner. Oo, yung owner. Kaya nung owner gawin to That's a kasi backyard setup. But the 10, hindi na to. Hindi na. Kailangan mo na ng tao dito. Kahit maglagay ka ng isang tao, miski 20 heads pa yan, isang tao pa Isang rin tao yan. lang. Oh, basta, remember, naka-imbak ang pagkain ng baka mo. Oo. Prepared ka. Pero ibang usapan, kapag magkukumpay-kumpay ako dyan sa tabi-tabi, sa mga bukid araw-araw, ibang usapan yun, sir. Diba? This is the scientific way of doing the fattening business. Diba? Although may mga variables dyan, katulad ng corn silage mo. Eh kung mataas ang input mo, hindi mo ma-reach yung 3 pesos per kilo, naging 5. Laki ng impact sa bottom line mo nun. Diba? Babawas yun dito. Yes, babawas yan dyan. Eh, paano naman kung mas naging efficient ka, napalabas mo ng 2 piso lang yun? Which is also possible. Dadagdag. Dadagdag naman to. Ang daming variables dyan. ADG mo. Eh, paano kung tanghali ka gumising? Hindi mo naman napapakain si baka na maayos. Nagyoyoyo ka, hindi consistent na pakain mo. Imbis na 1.2 ang ADG mo, magiging 1 lang. 200 grams yun per day. Ang laki na naman ng impact sa bottom line nun. Imbis na magiging 120, magiging 100 kilos lang ang ADG mo. Nabawasan ka ng 20 kilos. 20 kilos. Ang laki na naman ng impact sa bottom line nun. Diba? Kaya kapag may mga inefficiencies ka na ginagawa, magbabayad ka palagi nun. Dito, lagi. Again, ang key factor, consistency. Diba? Availability of feeds. Diba? Sir Paul, para sa isang backyard, kikita siya ng 15,400 in 100 days. Malaki yan? Malaki yun, sir. Isipin mo, sa 100 days, meron tayong 360 days sa isang taon. Di 3 balikwas yan. 3 ikot yan halos. Times 3. Times 3 mo na lang. Times 3 mo. Tapos magkano kapital mo sa baka. Diba? Kuha na natin ang percentage. Say, nakatatlong ikot tayo, di ba? May kita tayo na magkano? 15,400. Times 3. 15,400 times 3. 46,200. 46,200. Kwentahin natin. Tama ba? Yeah. So, 50,400 400 times 3. times 3 beses ka mapataba ng baka sa isang taon because we have 300 because we have 300 days. Mahigit 46,200. Oh, magiging 46,200 ang kita mo sa isang taon. Di ba? In just parang 3. Magkano kapital mo? Acquisition ng baka mo 52,800. Malaki. Ilang percent 'yun? Oo. Hindi, isama mo yung expenses mo, 12,800. Di ba? Ganun mo siya titingnan eh. From that perspective eh, di ba? Yung Kumbaga, second time mo babalikwas kasi mo lang eh.
may puhunan ka ng... May puhunan ka ng ganun pa rin. Nanggaling sa puhunan unang baka. Right. Oh. So, in effect, wala na to eh. Yes. Oh. Oo. Diba? Yung second na cycle mo, parang wala na to Right. Oo. sa puhunan. In effect. Diba? Talagang pagkakakitaan siya. Kapag scientific ang approach mo, hindi bara-bara. Kumbaga, pinoprotektahan mo lahat ng mga variables dyan. Yeah, yung mga importante variables dyan, again, yung cost ng roughage mo, yung corn silage, very, very important. Dahil ang kinakain, 80% ng kinakain ng baka, yung corn silage. 20% lang naman itong cattle concentrate. At itong cattle concentrate, sir, minimal lang magagawa natin dyan kasi binibili lang natin yan. Diba? Maglalaro lang yung presyo dyan. Diba? Ito lang, the trade secret, paano nila... ito talaga. Magre-research siya ngayon yan. Hindi, bibili niya sa akin yan. Bibili niya sa'yo. Sa mga kailangan po ng cattle premix, kontakin lang si Sir Paul. Yan. Kasi ito, proven and tested yan. Yeah. Ito yung talagang formula niya ever since. Yes. Yung kasagsagan ng ng cattle farm doon sa nung nag-import nandiyan na lahat ng mga ng mga vitamins and minerals na kailangan. Yeah. May limestone. Sabihin ko, meron yang limestone, meron urea yan, may salt yan, merong monodicalcium phosphate yan. Yun. But yung right formulation, yes. Yan yung sekreto. Yes. Kaya yung sinasabi ko, pinakikita namin module, sir, is yung 1 hectare property. Ayan. 1 hectare land is for 15 to 20 heads cattle, provided na kaya mo mag-produce ng between 30 to 40 tons ng corn silage Per cropping cycle. For cropping cycle, di ba? So, sa isang taon, kaya mo rin ng mga 2 o 3 dyan, lalo kung irrigated yung land mo. Alagaan mo lang yung 1 hectare na yun. Kaysa tamna mo ng palay. Di ba? Magka-cattle feeding ako. Tataniman ko ng mais yun. Ano man lang yung 15 heads sa baka, sir. Ang liit lang ng kulungan nun. We only need about 4 square meters per head. Ang liit ng kulungan lang na kailangan mo nun. Mag-focus ka na lang doon. Parang feedlot din. Mag-focus ka na feedlot type, di ba? Tapos, wag ka muna mag-aspire na madami. Pero bigyan mo muna. Yun, galingan mo muna gawa ng cattle, ng corn silage, di ba? Galingan mo muna, tumaas mo na yung yield mo diyan. Di ba? So, 15 to 20 cattle sa isang hektarya na taniman ng corn. Yes. Na gagawin mong corn silage, kaya niya. At the most 3 cropping cycle ka for the corn para may kakainin yung 20 cows mo all year round. Yes. Ang gagawin mo naman dyan, sir, unahan mo. Di ba? Unahan mo kasi pwede mo nga i-silage. Kahit 2 cropping muna eh. Unahan mo muna eh. Total, di ka naman nagmamadali. Tama. Unahan mo na muna. Before ka pa bumili ng baka. Before ka bumili ng baka, i-imbak mo muna yung silage mo. Di ba? Kung gusto mo na scientific talaga, unahan mo muna. Patayo ka ng bunker. Di ba? Yung bunker mo doesn't have to be expensive katulad nun dito. Sabi ko nga sa'yo, sir, pwede naman na plywood lang eh. Yeah, it makes sense kasi hindi nga naka-permit nga, hindi nga nasisira. That's Yes. exactly the advantage ng nagko-corn silage. Yes, oo. Para may-imbak mo siya. Oo, imbak ka muna bago ka magpasok ng hayop, di ba? Para hindi ka kakaba-kaba sa feeding, sa duration ng fattening period mo. Uunahan mo talagang sadya. Okay, Sir Paul, paano ang computation kung 1 hectare na tayo at 15 heads na tayo? 1 hectare, sir, i-multiply mo lang Multiply lang natin. Yan. So, yung cost mo ay... Actually, sir, baka manlula yung viewers natin yan sa 15.4. Sabihin natin na baguhin natin, gawin na lang natin 8,000 pesos yun. Hindi muna tayo sa 15 para naman maganda ang figure para sa... Sige, okay. 15,400 net, no? Times 15 15 na baka? Oh. Or 20? 15 lang. 231,000. Meron kang 231,000 sa isang cycle lang. Cycle. In 100 days. Sa isang cycle. In 100 days. Yeah. Tatlong 3 cycle ka sa isang Tatlong taon. cycle ka times 3. Wow,
mo, 693,000 693,000. in 1 year. Ah, Ano na to? Makapagpaaral ka na ng anak mong kuleyo dito. oo naman. Basta meron kang... Yan lang, sir. Magpakadalubhasa ka lang. Mag-focus ka lang dyan sa isang hektarya Yan mo. lang, isang hektarya lang. Mag-focus ka sa 1 hectare mo. Di ba? Mag-ipon ka ng corn silage mo. Mag-invest ka sa baka. Huwag ka na mag-aspire ng madami. Di ba? Mag-maintain ka na ng 15 to 20 heads. Diyan ka lang mag-focus. Tsaka shortcut bibili ka lang. Bibili ka lang ng baka. Bibili ka ng baka. Patatabain mo lang. Yes. Walang hassle, complications doon sa... Ganyan, sir, exactly ginagawa namin ni Arnel sa Adelaide River Farms noon. Unfortunately, nahirapan kami sa pakain nga. Dahil we don't have enough land naman para taniman ng mais. Umaasa kami sa sa pineapple pulp. Wala. Oo. Pero again, kung meron ka kahit 1 hectare, taniman mo ng mais, i-silage mo, imbak mo lang, bili ka ng baka, pakainin mo. Oo. Yun na yun. Ayan po yung mga nagtatanim ng corn. Ba't ka magtatanim ng corn para ibenta mo yung kernel ng karya, di ba? Na napakaliit. Di pag-alaga ka ng baka, i-silage mo. Yes. Value adding. Yun ang Value importante. adding. Whether kung nasa ang part ka pa man ng Pilipinas, sir. Kasi sasabihin nila, may mga part kasi dito sa atin na mahirap maghanap ng mga feeder cattle, no? Kahit sa Palawan o sa Visayas area, lalo na dyan, mahirap maghanap. Kahit medyo mababa lahi, kahit yung medyo native, mababawasan naman yung mga variables mo eh. Sir, ano Diba? ko lang, balikan lang natin yung napakita natin yung potential na income mo na 693,000 in a year. 3 cycles yun. Ito yung potential na kita. Sir, yung gastusin niya, pwede mo nating makuha. Basically, sir, ang gastos yan, ito. Silage tsaka CCO talaga. Andyan naman ang bulk ng gastos eh. Ito lang talaga. Yes. Oo. Tsaka mag-hire ka ng isang tao. Oo. Yung Yan na 12 at saka... Yan na yun, sir. Ito. Hindi, ano yan eh. Acquisition cost yan eh. Ito na, yung 6,000 mo na silage, concentrate mo na 6,800, 12,800. Hindi, kasi... For one cycle yun. Kasi bibili siya ng aalagaan niya. Yun. Kasama yan. So, 52,800 Plus 12,800. plus 12,800 times 15. Times 15. Yeah. Correct. Tama yun. yun. Yung puhunan. Yun ang puhunan. Per cycle. O magkano yun, sir? Oo nga pala. Ulit, Sige, ulitin mo. 52,800 plus 12,800 equals 65,600 times 15 heads. Malaki rin. 1,000,000. 1,000,000. Yes. 1,000,000, ang kapital mo, di ba? 984,000. Oo. Magkano kikitain mo naman sa 15 heads? Yung kanina, yung 15,4 times 15. 15. Kano yun, sir? Tandaan mo to, ha? Yan yung puhunan. 231,000, sir. 231. Divided by, magkano kapital? 984. 984. 23% per cycle. Not bad. Malaki. Oo naman. Laki yun, sir. Oo. Pag mag-a-aspire ka pa ng may nag-offer sa iyo ng 30%, mag-isip-isip ka, scam yan. 20% mo na lang. Yeah. Imagine, just for 1 hectare yan. Just one hectare. Yun ang problem sa madaming Filipino farmers natin na hindi na-realize yung 1 hectare, yung mga potential na pwedeng Totoo yun, pagkakitaan sa 1 hectare na lupa. Yan lang yun. Sisinupin mo lang yung isang hektarya mo. Di ba? Pero again... Kasi insignificant naman yung size ng feedlot mo 15, ilang square meter lang yan, yung 15. Kasi 4 to 5 square meters per head lang eh. 4 to 5. For one cattle. 4 times 15. Ang liit lang nun. 4 square meters times 15. 60. 60. 60. Ganito lang Ito kalaki. lang. Ito lang yun. Itong kwarto. Ito. Ganito kalaking kwarto. Ito lang yun. Maliit lang.
Pag mataba na, tawag ka na ng buyer, benta. O, bili ka na naman, palit na naman. Paano, Sir Paul, kung ayaw na niyang bumili, gusto na niyang ibang usapan na yan, ibang level na ng negosyo yan. Kapag, Ayaw na niyang bumili ng baka. okay, Gusto na niyang paanak niya. breeding na yun, sir. Breeding na, iba na yan. Iba na yun. Iba ang computation natin doon. Madugo na yan. Oo. Iba ang computation natin doon. Sa breeding. At hindi na yun pang backyard. Pag, pwede pa din, Kaya pa rin. kaya lang matagal. 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 Oo. Ito yung pinaka-practical. Shortcut. Para sa akin, kapag newbie ka na mag-aalaga ng baka, Ito na. pag naintindihan mo itong konsepto na to, kahit anong industriya ng pasukan mo sa pagbabaka, madali na para sa'yo. Kasi pag narespeto mo yung kahalagahan ng cattle nutrition, tsaka yung paggawa ng silage, pag naintindihan mo yan, by heart, laking bagay. Malaking bagay talaga. Kasi again, sir, yung mga bagay na yan sa variables, yung mga ADG na yan, given na yan eh. Given na yan. Basta maayos yung nutrition, kompleto yung ingredients mo, magbibigay sa'yo magandang ADG yan. Sundin mo lang yung mga feeding protocols, which is scientific naman, nandyan naman yan. Tinuro nga namin yan. Kaya-kaya mo ma-hit yung 1.2. So, hindi ito palakihan. Yes. Pasinupan yan. Pasinupan. Oo, pasinupan yan. Di ba? Laki nga ng farm, wala ka namang kita. Eh, di ba balik ako dun sa back to basics tayo. Mas gusto ko yung meron akong 10 baka lang, pero kumikita. Di ba? Oo. Ayan. So, eye-opener ba to, Sir Paul? Sa mga audience natin. Sana, no? Sana. Kasi, gaya nga na sabi ko sa'yo, sir, may mga ilan na nagtuturo about cattle feeding, but probably not as intensive as this. May kasamang numero. Oo. Probably, Diba? kung may nagtuturo man, cattle feeding for the purposes of feeding nutrition. Yes. But not yung business side na Yes. igaganon mo talaga. Yeah. Yung Oo. figure. Para makita kung kikita ko o hindi. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Pwede pa natin expound tong kita mo na tong 15.4. Kaya, magandang Via value adding, di ba? Magandang topic din. Kaya lang, ito kasi, yung 15.4 na yan, tapos na yung paghihirap ni farmer dyan. Yung 15.4 na yan, farm gate price yan eh. O, yung baka ko, mataba na, timbangin mo na. O, ito yung timbang, kwentahan na tayo, tapos na. Oo. Diba? Well, may mga farmers talaga na ang bagay sa kanila yung ganito. Yes. Hanggang ditong level lang, benta na. But may mga mas entrepreneur na gusto na lang i-maximize by doing value adding or forward integration ang tawag, sir. forward integration. Diba? Kaya may natutunan Gagawin nila, mataba na si baka ko. Imbis na ibenta na lang sa mga traders, ayoko, dadalhin ko sa slaughterhouse yan. Ako magpapakatay mismo. Diba? Ibebenta ko, wholesale pa rin, pero yung tinatawag nila na sabit ulo, ang tawag nila doon. When you say sabit ulo, kakatayin si baka sa slaughterhouse, tapos hahatiin sa gitna, hahatiin across, magkakaroon ka ng 2 forequarter, 2 hindquarter, titimbangin. Kung ano timbang doon, yun ang babayaran ng customer mo, taga-palengke na. Palengke na. Yun ang customer mo. Wholesale pa rin. Hindi na trader, pero hindi na trader ang customer mo. Direkta na Pwede taga-palengke. palang gawin yun. Pwede rin At gawin. marami hindi nakaka-realize yun na pwedeng gawin yan. Yes, sir. Tsaka it's all about scale of economies eh. Kunyari, nasa Batangas ang farm mo, meron kang finished na a few heads, di ba? Medyo laborious din eh. Dadali mo pa sa slaughterhouse, magbabantay ka pa doon. Alam mo yun? Pero pwede. Sinasabi ko pwede dahil ginagawa ko din yun eh. Kaya lang, kung ako sa mga newbies, mag-stay muna Dito ako muna. dito. Magpakadalubasa ka muna dito. Pag-expert ka na. Pag-expert ka na. Nakailang cycle ka na, kumikita ka na kumikita. Di ba? Tsaka mo isipin yung forward integration. Pero sa una, galingan mo muna dito. Galingan mo muna Dito muna, actually. Galingan mo muna mag-produce ang silage mo. Silage muna. 'Di ba? Pag-aralan mo muna yung
scientific process ng pagpapataba ng baka, di ba? Pag na-master mo na yun, napatunayan mo sa akin, kaya mong magpataba ng 1, 2, 5 hanggang 10 baka, ng nakailang balikwas na, nakailang ulit, tsaka ka mag-isip ng further value adding, di ba? Para kung ano lang muna yung kaya mo, dun lang muna. Para hindi ka ma-overwhelm. Realistic to. Yeah. Realistic. That's realistic. Pero ako, sir, gaya nga sabi ko sa'yo, hindi ako lumalagay dyan. Meron lang ako 7,000 to 8,000 pesos. Happy na ako. Happy ka na? Oo. Happy na ako dun. Happy na ako dun. Kahit 7,000 to 8,000 lang. Kahit 7,000 to 8,000 lang yun. Kasi di may iwasan, may mga times, yung acquisition cost mo, 160. Tataas din. Mataas eh. Depende doon sa market din. Hindi mo naman hawak yung mga variables na yan. Yes. Pero may panahon naman, katulad ngayon, summer. Lalo pag pumunta ka Masbate, makakakuha ka. To. Posible mas mababa pa dyan. Oo. Posible mas mababa pa dyan. And ano pala, no? Si Sir Paul pala, nakwento niya yung unang feature story na batang-bata ka pa. Pumupunta ka na sa mga, anong tawag mo doon? Auction sa market. Auction, na namimili ka talaga. Yes. Diyan talaga, diyan ako halos, yung livestock buying, halos yan na talaga naging career ko for the longest time. Bago pa ako maging kusinero. Yan ang bumuhay sa akin tsaka sa pamilya ko. Kaya nga palagi ko sinasabi, sir, yung Padre Garcia na yan, tsaka yung Urdaneta na yan, halos naging bahay ko yan for a long time. Kaya, actually, pag pumapasyal ako dyan sa mga area na yan, lalo sa Padre Garcia, ano ko dyan, very sentimental ako dyan. No? Malaki, palagi ko sinasabi, malaki ang utang na loob ko doon sa mga nakasalamuha akong tao dyan. Lalo dyan sa mga farmers na mga nakakasalamuha natin dyan sa Padre Garcia. Kasi halos dyan ako nakatira talaga. May apartment kami doon, sir eh. Andun pa yung mga kasalamuha mo dati? Oo, nandun pa rin. Mga anak-anak na rin nila. Mga anak-anak na. This is for fattening. So yung dadalhin niya doon, yung typical cut and carry lang? Yes, ganun lang. Cut and carry. Minsan nga, iba hindi maniwala eh. Ewan ko ba sa mga kababayan natin? Samantalang doon sa Adelaide River, pinakikita na namin lahat ng ginagawa namin. Hindi pa rin sila. Pipilit pa rin nila yung gusto nila, yung nakasanayan. Bakit gano'n? Nadayami yung papakain sa baka, tagal-tagal, 8 buwan, 1 taon. Bakit gano'n ang Kasi, una-una sir, hindi sila marunong gumawa ng corn silage. Niisip nila, itong corn silage, yung production, matrabaho. Totoo naman matrabaho, pero sa umpisa. Pero pag nakasanayan mo yan, lalo na meron kang 1 hektarya lang, madali lang yun. 1 hectare, i-compact mo. Meron kang bunker, sandali mo lang tatrabahuin yun. Chop mo lang yun. Tapos, kukumpak mo. Pag nakumpak mo na yan, takpan mo na. Buruhin mo na yun after 15 days. Pwede mo lang pakain yun. That's it. Kaya, sa totoo lang, ang heart and soul ng cattle feeding, nandun pa rin nandito pa rin talaga. Babalik ka ron, sir. Kahit pa ikot-ikuti mo, kung gusto mong kumita, scientific method and consistent method, babalik ka doon sa silage. Hindi ubra talaga yung cut and carry. Hindi ubra. Okay, Sir Paul, yung mga audience natin, nakita nila to. Pag may mga further questions, ba, pwede ka na lang. Actually, sir, marami na talaga nagme-message sa amin. Okay. At sumasagot naman ako. Okay. Masagot ako dyan. No? Sa totoo lang, dahil nga sa dami, parang gusto ko na rin gumawa ng konting content or mga reels man lang dun sa pagpa-fattening, no? Yan ang isasagot mo. Yun ang isasagot ko. Gagawa natin kahit mga short videos lang, di ba? Na matatakel yung... Well, itong video na to, pwedeng pang sagot. Actually, itong video na to, nandiyan na lahat. Nandiyan na. Kompleto na. Halos kompleto yan. Okay, Sir Paul. Sa cattle feeding. End natin tong episode natin ito na napaka-productive yung pinag-uusapan natin. Final na message dun sa mga audience natin. Final message, siguro
pagtiyagaan lang natin, no? Pagtiyagaan natin na sinupin. Kung meron kayong konting land dyan na pinamana sa inyo kaysa nakabuyang-yang, di ba, na walang silbi, subukan nyo. Subukan nyo yung cattle fattening, no? At hindi nyo kailangan mag-umpisa ng malaki, no? Maliliit lang. Ano lang, baby steps lang, no? Pag-aralan nyo lang. Ang dami ngayon mga content sa, napakaswerte nga, daming content sa YouTube ngayon, online, kung paano gumawa ng corn silage. Dahil nandyan talaga, sir, ang heart and soul ng cattle feeding, nandun sa roughage production, di ba? Again, pagdating dun sa pag-aalaga ng baka, scientific naman yan, tsaka part of lifestyle yan, paulit-ulit lang. Napakadali lang. So, and kapag meron kayong questions and inquiries, mag-message lang kayo sa Facebook ko. At contact details si Sir Paul, ilalagay natin sa video description. Basahin nyo lang yung description, i-click nyo yun, makikita nyo yung contact details niya. Yes. So, ang natutunan ko sa episode na to, hindi kailangan mag-start sa malaki, no? Pwede mo siyang i-shortcut, no? Hindi mo kailangan mag-alaga ng baby na cattle. Bibili ka lang ng 330 kilos na cattle. Mga 2 years old yan, sir. 2 years old, let's say, sa Padre Garcia. Padre Garcia. And after 100 days, eto na. May kita na. Yeah. Alright. Thank you, Right. sir. Okay, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.